Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, merong press conference kanina si Senate President Chis Escudero. So, dito meron siyang binabanggit na meron talagang paglabag sa batas po. Hindi nga sa batas eh. Meron paglabag sa konstitusyon ang ginawa ni Duterte. Sabi ito ni Chis. Yun nga lang, medyo medyo nagiging playing safe siya dito. Pero base po sa napanood ko dito mga kababayan na gusto kong i-share sa inyo. May binabanggit si Chis Escudero dito. Meron talagang nilabag sa konstitusyon si Duterte. Actually to constitutional rights nating mga Pilipino ito. Downplay lang, no? Parang dinownplay niya nga lang, no? Sige. Yan sa ngayon marahil ang iba't ibang sektor. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ng sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y Pangulo pa. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya nung presidente man siya, o pagkatapos siya maging presidente, o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati, sa isang interview. Ang pinagkaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath. Pinanumpaan. At sinabi niya, yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun, nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan... Buti pa nga si Chis merong sense eh. Di nga, ito nagiging fair siya dito. Para sa akin yung statement dito ni Chis, siya dito eh. Nagiging fair siya dito eh. O ngayon, yung mga abogado ng Pilipinas, especially sa DOJ, pag-aaralan nyo na yung sinasabi ni Digong kahapon kasi ang dami niyang admittance doon. Diba inamin ni Duterte na meron siyang death squad, inamin ni Duterte na nagpagano siya ng tao talaga, inamin ni Duterte na yung mga pulis is parte ng death squad, tapos babawiin niya. Tandaan nyo, under oath siya doon. So actually, tama naman si Chis Escudero dito, no, na hindi naman trabaho ng Kongreso man na hindi naman trabaho ng Kongreso yan. So yung mga abogado po ng DOJ, pag-aralan nyo na po kung ano yung mga sinabi ni Digong kahapon. Actually, kasi kahapon mga kababayan, no, yung mga DDS na bobo, tuwang-tuwa sila kahapon. Pero hindi nila alam, nilaglag ni Duterte yung sarili niya. Bobo talaga itong mga DDS na to, no? Nagpalakpakan pa sila dun mismo sa sa plenary hall. Galing talaga ni tatay. Pumunta vice president si tatay. Pero in reality, nilaglag ni Duterte sarili niya. Bobong DDS talaga. Sige, continue natin. Maganda sinabi niya eh. Oh. Transcript. Hindi malalagay sa transcript yung ngiti. O yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yun, walang puso yun, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate. Ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Doon sa tanong nyo, as a lawyer, ano yung pwedeng gamitin again? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino mang nagnanais magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang tagapangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko. Dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukasyon sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga, laban o pabor man sa kanya o sino man na Actually, fair enough. Para sa akin, napaka-fair nito. Hindi naman tayo tulad ng hindi naman tayo tulad ng iba na hindi dapat kiss, dapat birahin mo. Hindi ganoon. Sa akin, okay na sa akin maging fair. Wag lang maging pro Duterte. Di ba?
nais magsalita sa Senado, kaya kung mamarapatin nyo, hindi ko sasagutin, napapasukan muna yan. Bagaman ako isang abogado. Sir, yung Why do you think he made those admissions under oath, knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights, nakalagay sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas. Actually, kumpletuhin natin yung sinabi ni Cheese, no? So, meron siya sinasabi dito yung Bill of Rights ng mga Pilipino. Okay. Hinihimay na yan sa ngayon marahil ng iba't ibang sektor. Ito yun. Okay. Article 3 pala to, no? Fundamental rights and directive principles of the state policy. Article 3 of the Constitution is a Bill of Rights and set out provisions regarding the fundamental rights and principles of the state policy guarantees human rights and freedom such as right to life and liberty. So dito pala mga kababayan, binanggit na po dito ni Chis Escudero na yung mga sinabi ni Duterte doon po sa hearing kahapon, meron na po siyang paglabag dito po sa konstitusyon po natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Meron po tayong sinusunod na batas at meron po tayong konstitusyon na haligi po ng batas ng Pilipinas. Lahat po tayo ay may karapatang mabuhay. So sino si Duterte para manghusga kung sino yung dapat mamatay at kung sino yung dapat mabuhay? Kasi ganyan po kabobo tong mga DDS na to 'Di ba? So ang gusto nila si Duterte, kasi nga Diyos nila yan kulto yung mga yan Si Duterte ang maghuhusga na ikaw patayin kita. Ikaw, tingnan natin. Ikaw buhay ka. Ikaw adik, patay ka. Ikaw adik yata, patay ka. Ayun yung point Wala mang sino mang tao ang pwedeng maging entitled para maging mapanghusga kung sino ang dapat mabuhay at kung sino ang dapat mamatay. Hindi si Duterte yon. Hindi kung sino man yon. So, kahapon sa mga inamin ni Duterte, actually, tuwan-tuwa yung mga DDS na ang galing talaga ni Tatay Digong. Hindi nyo talaga alam, kasi mga bobo kayo, na nilalaglag na po ni Duterte yung sarili niya. Siya mismo umaamin na meron po siyang nilabag na batas. Konstitusyon pa nga Ito yung sinasabi ni Chis Escudero liberty, the right to life and liberty. Prohibition of unjust arrest and detention, prohibition of forced labor and slavery. The privacy of home, the freedom of movement, freedom of assembly, freedom of association, the freedom of speech and religion. Pati yung privacy at home, binastos po ni Duterte kasi pinapasok niya yung mga pulis para lang patayin yung mga pamilya. Lang itong mga to, kampon ng mga demonyo itong mga hayop na to Di ba? Paano nyo i-debunk ito? So ngayon, hindi nila ma-debunk itong sinabi ni Chis Escudero, ibabash na lang nila. Babastusin na lang po nila si Chis Escudero. Di ba sinong gumawa nun? Si Banat Bay, si Oli. Bobo Abogado, kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman ng pamahalaan. Taranta si Panelo, no? Si Panelo, no? Napakamot na lang ng ulo. Nakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang probisyon sa Bill of Rights, nakalagay sa Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diba? Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas.
na pinag-aralan ng lahat ng abogado, kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin, hindi ng sinuman ng pamahalaan at sinumang nakaupo sa pamahalaan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig, kung kailan man yun, sa pareho hiwalay, ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po, O, diba? So, hindi rin pinangungunahan talaga ni Cheese. So, pero at least ito, hint ito sa mga abogado. Hint ito sa mga DOJ na, uy, may sinasabi, oh. May sinasabi si Digong, masampahan nyo na ng kaso. ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or doon sa mga sinabi niya kahapon or and doon sa to follow up doon sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief niya doon sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC. Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryan. Kaugnay ng paglalaglag. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito. I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? Correct, So siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, magtatatlong 2 kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, di ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matuba. Kasi ito lang, no? So, hindi talaga masasampahan ng kaso si Duterte mula 2016 hanggang 2022. Kasi nga po, presidente siya noon. Tama naman, di ba? Hindi talaga mapafailan ng kaso si Digong noon, 2016 to 2022. Kasi merong immunity. So ngayon, 2022 hanggang 2024, so ito na po, ganyan po talaga kabagal yung justice system sa Pilipinas. So 2 taon nang hindi presidente si Duterte, 2 taon na, di ba? 2 taon nang hindi presidente si Duterte, ngayon pa lang tayo nagpo-proceed para ma-filean siya ng kaso. Pag-file pa lang, wala pang kaso. Well, mabagal talaga, pero sa akin, justifiable yung 6 na taon. Justifiable yung 6 na taon nang hindi siya nakasuhan. So ngayon, kung inabot na naman ng 6 na taon, matatapos yung termino ni PBBM at hindi siya makasuhan, ang may problema na dito, Bongbong Marcos presidency na may problema dito. Bongbong Marcos administration na may problema dito. Pero at least nakikita na ngayon natin, no, na kung dati medyo takot ang mga tao pag-usapan itong mga bagay na to at bulag pa yung mga tao nung panahon na si Duterte pa yung presidente, at least ngayon napag-uusapan na po natin yung posibleng kaso kay Duterte. Diba? Kaya medyo kaya medyo fair naman, sa ngayon fair naman yung sila sabi ni Cheese. Ato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So, Oo nga, kasi nga meron nga immunity. Ito namang mga media na to, para namang Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2 kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas sa loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahama ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Actually kasi ito lang, no?
Siguro sa matagal ng naka-follow talaga sa akin, siguro alam nyo naman na yung, ano kami, may mga family members po kami na parte po ng AFP. So talagang chain of command po talaga, si Duterte po talaga yung yung chief commander po talaga ng police tsaka ng AFP, di ba? So, nung panahon talaga ni Duterte, sumunod lang naman talaga yung mga pulis noon. Kawawa naman talaga yung mga pulis kasi isipin mo itong mga pulis na to na sumunod kay Duterte, sila yung nakakulong. Samantalang yung nag-utos hanggang ngayon, ayan nanggagago-gago pa din. 'Di ba? Oh. So, kasi isipin mo, kunwari pulis ka, utos ng presidente. Ito yung pinaka top of the command presidente So isipin mo, pag sinunod mo yung presidente, ligtas ka. Ang problema dito mga kababayan, dahil sa pagsunod nila kay Duterte noon, sila yung nakulong. Tapos ngayon, ito alam nyo, no? Karamihan po ng mga pulis ngayon, ewan ko lang wala naman akong official na survey ngayon Pero sa mga pulis po na nakakilala ko, karamihan sa kanila pro Duterte pa rin Isipin niyo inutusan kayong magpapatay ng tao, tapos nakulong kayo, tapos hanggang ngayon pro Duterte pa rin kayo, parang ang labo naman ata. Ano bang meron kay Duterte? Ano ba, nakulang ba kayo niyan? Ano ba yan? Ermitanyo ba yung hayop na yan? Ba't bilib na bilib kayo dyan sa inang yan? Utos man o hindi? Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga police and yet itong the president are free. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya? Yan. Na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Hindi ba? So, ito nakikita ko nagbibigay na ng ng clue nagbibigay na ng clue si Escudero dito. Alam niyo kung ano yung basa ko dito? Kunwari kung ako abogado, ang gagawin ko, ipagte-testify ko yung mga pulis na nakulong. Ito yun Kasi tinatanong ni Escudero dito, paano nyo materialize yung sinabi ni Duterte na siya na lang yung ipakulong, samantalang nakakulong yung mga pulis na inutusan niya. So, simple lang. Mag-file kayo ng kaso, gawin ninyong testigo yung mga pulis na nakakulong. Diba? Ayun nagbibigay na siya ng clue dito pro Duterte pa rin sila. Ayan ang hindi nila naintindihan Ito yung dapat na pinapaliwanag natin So, yung pagtaas po ng sweldo ng mga pulis tsaka mga sundalo, actually, nag-benefit din ako doon. Kasi yung kapatid ko, ngayon? Opisyal. Yung tatay ko, pensioner. Pero mga kababayan, ang point dito, yung kapatid ko alam yung kapatid ko naintindihan tinaasan yung sweldo ni Duterte, yung mga pulis tsaka mga sundalo, pero walang pinagkuhanan ng pera. Walang pinagkuhanan ng pera. O tinaasan niya lang yung sweldo, sige, taasan ko yung sweldo ninyo, pero walang pinagkuhanan ng pera kung saan kukunin yung pera para pasweldo, kasi pati mga pensioners, mga kababayan, tinaasan din. So ngayon, hindi natin masyadong maramdaman yan. Ang problema dito, mas lalong dumami po yung mga pulis tsaka mga sundalo ngayon. Ang dami po nilang ni-recruit ngayon. So pag yan po mga kababayan, nagretiro ng 10 years, so babayaran mo ng pensyon yan. Kung magkano yung sweldo ng mga yan, ganun din po ibabayad mo sa kanila. So pera ng gobyerno yon. And ang problema pa dito, magre-recruit kayo ng mga bagong mga pulis tsaka sundalo ulit na papasweldohin na naman ng gobyerno. So dumoble yung gastos dito in 10 years. Sa ngayon, nung tinaasan yung sweldo ng mga sundalo nung panahon ni Duterte, hindi pa ramdam yan. Ramdam yung konti kasi tumaas yung budget. Pero pag nagretiro yung mga yan in 10 years, doon tayo makakaproblema. Dapat pinapaintindi natin sa mga, malamang alam naman nila yan 'Di ba? So ginamit lang talaga ni Duterte pagtaas ng sweldo ng pulis para lang din makakuha ng simpatsya. Pero in reality, kung gusto niya talagang taasan ng sweldo ng mga pulis na yan, dapat in the first place, naghanap na siya ng paraan kung paano kukuhanan ng pera para ipambayad sa mga ito.
'Di ba? So yan nga, 'di ba? So 'di ba, gets mo na. So ulitin ko lang yung sinasabi ni Kis Escudero dito. Sige. Ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Nag-utos Kaya lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, di ba? Na sa palagay ko hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2.5 taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Mhm. Hindi para sa akin na sagutin yon o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya Yan. malakas na loob niya kahapon, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahama ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbisyo, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas. Nag-utos man o hindi. Pero sir, it wouldn't change the fact na nakakulong na nga yung mga police and yet itong the president are free. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Di ba? Diba? So, sir, with all the admission of the former president, dapat bang pumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo, the way na hinandle yung investigation, considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? At hintaba nga, gaya ng sabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. Nasobrahan ba yung due courtesy na? O, di ba? Pati pagmumura. O, yung pagbumura, si Risa lang talaga yung sumita. Yung ibang mga senador, katunganga lang. Di ba? Walang yung mga senador na to, no? Si Jinggoy nandun, pinabayaan. Si Coco Pimentel, nagmumura si Duterte, pinabayaan. Si Joel Villanueva, na isang born again, pinabayaan. Ewan ko sa mga sakit ng ulo ko, anong klase yan. Hindi ito tungkol sa religion, ha? Pero ang point natin dito, yung ethics ng Senado, especially na kayo ay mga abogado, di ba? Religious leader, pinabayaan nyo lang magmura. Si Duterte, kahit na nagkukwento yan, pwede namang magkwento na hindi nagmumura eh. Wala tayong asahan dito mga kababayan, di ba? Katulad na sinabi ko kanina sa unang content natin, na wala tayong asahan sa Senado, di ba? Tulad na sinabi ko kanina sa content natin, na pag umakyat po yung impeachment trial po sa Senate, wala rin tayong aasahan dito. Wala tayong aasahan talaga dito sa mga to. Kaya nga dapat nga dinidemolish na kayo eh. Kasi unang-una mga kababayan, wala namang constituents yung mga senador. Wala naman silang constituents eh. 'Di ba? O yung mga congressman, o first district, second district ng mga probinsya. O yung mga senador wala. So ang nangyayari dito, nagiging republika sila ng sarili nilang agenda. Oh. Ako lang. Sakit sa ulo to. So yun mga ka-street wise, so maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video, no? Baka mag-live stream ulit tayo mamaya, tingnan natin, no? Babawi po ako kasi
7 days ako, 8 days akong hindi nakapag-live stream, no?